Formal lang itinurn over ni Vice President Sara Duterte ang pamumuno sa Department of Education kay incoming Secretary Sani Angara. Sinabi na rin ng Vice ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete. Yan ang dambuhalang balita ni Oscar Oida. Ipinasa rin ni Vice President Sara Duterte ang official seal, flag at transition report ng Department of Education kay Senador Sani Angara. Bago ang pagbaba ng Vice Presidente mula sa DepEd, epektibo bukas. Sa kanyang huling talumpati bilang kalihim, nanawagan si VP Sara sa mga tauhan ng DepEd na ibigay kay Angara ang kaparehas sa pagtanggap at pagmamahal na ibinigay sa kanya sa loob ng 2 taon niyang pamumuno. Umaasa rin daw siya na ipagpapatuloy ng papalit sa kanya ang mga di niya natapos. Aaminin ko na sa ikli ng panahon, may mga hakbang na sadyang hindi natin natapos. Nais kong ipaubaya ito sa ating susunod na kalihim ng kagawaran. Tinanggap naman ni Angara ang hamon. Hinimok niya ang mga taga-DepEd na tulungan siyang ipagpatuloy ang mga anyay na simulan ni Duterte. As education is a pillar of our nation's progress, sama-sama tayong magtulungan upang iangat ang antas ng edukasyon sa bansa patungo sa bagong Pilipinas. June 19, inanunsyo ni VP Sara ang pagbibitiw sa DepEd at sa NTF-ELCAC. Kanina, sinabi ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Wala raw kinalaman ang puna sa kanya ni First Lady Liza Marcos. Personal, trabaho at bayan daw ang dahilan. Wala na rin daw siyang balak na tumanggap ng anumang posisyon sa gabinete ng kasalukuyang administrasyon. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Mahaba siya na kwento and hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. Matatanda ang naging usap-usapan ang relasyon ng Vice Presidente at unang ginang matapos almahan ng First Lady ang pagdalo ni VP Sara noong Enero sa isang rally sa Davao, kung saan binatikos ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida at yan ang dambuhalang balitang dapat alam mo.